Hi and good day to everyone, and this is RJ once again, guys. Okay, and welcome to my channel. So ngayon po is i-share ko po yung first covenant o yung unang tipan na gagawin po natin sa Diyos. Kasi nga, mahirap po ipagtipan sa Diyos. Kung minsan, paano ba ako ipagtipan sa Diyos? Yun yung tanong ko noon. So, nalalaman ko may mga step pala na dapat gawin bago ka makipagtipan sa Diyos. Lalong-lalo na yung lalong-lalo na sa gospel ni Jesus Christ. Kasi yung gospel ni Jesus Christ, meron yung steps, no? So, bago ka makipagtipan sa Diyos, first is kinakailangan manampalataya ka sa Kanya. So, isipin mo na yung mga ginagawa niya is totoo, okay? Siya yung nagbayad sala sa mga tao at siya yung may susi para malinis tayo sa ating kasalanan at makabalik tayo sa Kanya. And then the second, which is the yung repentance o yung pagsisisi. Yung pagsisisi po kasi may mga tamang paraan ng pagsisisi, but sa video ko po na i-share ko po doon yung regarding sa repentance kung paano po tayo malinis. Actually, entitled po doon is paano tayo malinis sa ating mga kasalanan. Okay, so gano'n din ko rin po dito sa video pong ito para at least mabasa po or panood po ninyo at ma-check niyo yung tamang paraan ng pagsisisi. Okay, ngayon yung ano po natin is, yung first covenant natin after ng pagsisisi. Once kung na-feel natin na tayo ay, nalulungkot or gusto nating iwan yung mga kasalanan natin at huwag na nating balikan. So, may kinakailangan tayong tipan para at least may sagawa yun at magabayan tayo lagi-lagi ng Diyos is kinakailangan natin hugasan yung ating sarili sa mga kasalanan. Kasi nga, yung pagsisisi is nandoon pero hindi pa tayo nalinisan sa ating mga kasalanan. Kumbaga, feel lang natin malungkot tayo. Yun yung point talaga ng pagsisisi doon eh. Pero, pag cleanse, hindi pa yun na-cleanse. Okay. Yan. So, hindi po siya na-cleanse talaga. So, para ma-cleanse ka sa iyong kasalanan is first is mapasaloob ka sa first covenant or sa unang tipan na ito. Yung unang tipan na yon is yung baptism. Yan. So, karamihan, iba yung pagkaunawa nila pag bininyagan ka. Okay. Actually, guys, simple lang yung pagbibinyag. At by the way, take note po, may ano lang dito later ita-tackle ko po dito yung, kasi yung may katanungan dito na yung sanggol ba ay kinakailangan bang mabinyagan while sila ay wala pang wala pa sa tamang edad or sanggol pa lang? Kasi ang pagbibinyag kasi doon is nakagawa ka na ng kasalanan, eh, 'di ba? So, mamaya ita-tackle ko po 'yan. Now, balikan lang po natin yung balikan lang po natin yung, point ng first covenant or ng pagbibinyag, okey. Ang kinakailangan para mas maging effective po yung pagbibinyag po natin, okey, kinakailangan yung magbibinyag po sa atin, mayroon pong, awtoridad galing po sa langit. 'Pag sinabing galing sa langit, hindi po yun dapat pag-aralan ng mga tao. Iba po yung kasi yung sinabing sa langit, kapag nanggaling sa langit, ibig sabihin na meron talaga yung Diyos mismo, meron siyang ipapadala na mga anghel or mga taong may awtoridad na dati galing sa kapanahunan ni Jesucristo or sa kanyang mga propeta para at least ipagkaloob yung kapangyarihan. Kasi nga, yung kapangyarihan ng Diyos hindi yun puwedeng pag-aralan. Yun yung, pagsasaliksik ko sa banal na kasulatan, based sa pagsasaliksik ko sa banal na kasulatan, yung si Jesucristo mismo, yung awtoridad or yung point of authority or yung connection of authority po niya sa mga apostolis niya or sa mga apostles is hindi nawawala yun. And, I'm glad to say na ngayon meron dito na, na humawak ng totoong may kapangyarihan ng Diyos galing sa, langit 'no. Um,
later on ise-share ko rin dito sa video pong ito kung sino siya at kung ano po yung kaya niyang, kung saan galing yung kapangyarihan at awtoridad po niya. Alright, alright. So, okay, back po tayo sa topic po natin. Okay. Now, mayroon po akong ise-share po dito na information kung paano po mas maging effective po yung pagbibinyag. Kasi nga ang ano po doon yung authority ng pagbibinyag, kasi nga once na magbibinyagan po tayo paulit-ulit ng walang awtoridad or walang power or walang authority or walang case, I mean susi sa pagbibinyag katulad ni Juan Bautista. So, siya mismo, tinawag ng Diyos 'no. Ibig sabihin yung kapangyarihan niya ay galing po sa langit at hindi pinag-aralan niya. Okay, so kailangan po 'yan. Okay, at 'yun yung kapangyarihan na, ah, ah, mismo binigyan niya si Jesucristo. Okay, at doon po naka-counted yung pagbibinyag. Kasi yung pagbibinyag is paglinis sa kasalanan. Kung walang awtoridad yung magbibinyag is hindi malilinis yung kasalanan natin. So, mananatili yung kasalanan natin sa atin pa rin. Alright? So guys, may babasahin lang ako dito or may ise-share lang ako dito ng, information galing po sa tamang, ah, paraan ng pagbibinyag. Alright. Ang pananampalataya kay Kristo at pagsisisi ay naghahanda sa atin para sa mga ordinansa ng binyag at konfirmasyon. Ang isang ordinansa ay isang sagradong seremonya o ritual na nagpapakita ng nakipagtipan tayo sa Diyos. Palaging hinihiling ng Diyos ang kanyang mga anak na gumawa ng mga tipan. Ang tipan ay isang umiiral na solemnity na kasunduan ng pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anak. Pag sinabi kasi natin solemn, medyo secret yun guys. So, okay, medyo secret. Pag sinabing solemne is secret yan. Or, kumbaga Diyos lang talaga at tao yung nakakagawa. Pag secret, galing po sa langit, yung authority. Okay. Nangangako ang Diyos na pagpapalain tayo at nangangako tayong susundin siya. Nangangako din tayo na susundin siya, which is pakikipagtipan yun. Itinatakda ng Diyos ang mga tuntunin ng mga tipan sa Ebanghelyo na tatanggapin o tatanggihan natin. Ang pagsunod sa mga tipan ay nagdudulot ng pagpapala sa buhay na ito at kadakilaan sa darating na araw or sa darating na buhay. Okay guys, ang ibig sabihin ng pakikipagtipan kasi parang parang nag-apply ka sa sa trabaho na once na mag-apply ka doon at na-hired ka, so gagawa ka ng kasulatan o ng contract. Yung contract na yon is magbibigay ng power para mabigyan ka ng benepisyo in return sa pag-sign mo ng contract at sa pag-hire sa'yo. Yung parang gano'n. So, pero dito wala siyang contract. Actually, yung contract lang doon once kung sisirain mo yung pakikipagtipan na yun, 'no? At maraming paraan na sirain pero sayang kasi nga mismo yung Diyos is yun yung nagre-recharge sa'yo para ma-avail mo yung lahat ng mga benepisyo ng buhay, kagandahan ng buhay dito sa mundo. Okay. So, magpatuloy po tayo. Ang mga tipan ay naglalagay sa atin ng isang mabibigat na obligasyon na igalang ang ating mga pangako sa Diyos. Dapat nating hangarin na makatanggap ng karapat-dapat sa mga tipan na iniaalok sa atin ng Diyos at pagkatapos ay sikapin tuparin ang mga ito. So, lahat ng tipan guys, alam ko lahat ng tipan is or yung pagkikipag-agreement is talagang mabigat yan, importante yan. Kasi kapag sinira mo yan, yung benepisyo din mawawala din siya. So, ibig sabihin serious ka sa pagkikipagtipan. At walang sa akin is kapag serious ka sa ginawang deal or agreement, talagang hindi siya mabigat kasi bakit? Ginusto mo yun dahilan sa gusto mo rin
na mapabuti yung buhay mo or ma-avail mo yung benepisyo. Okay. Ang ating mga tipan ay nagpapaalala sa atin na magsisi araw-araw sa ating buhay, umaasa kay Hesukristo. Ibig sabihin guys na yung tipan na yun, isa kalakip doon is yung parang makikipagtipan ka na tuparin mo na magsisi araw-araw, 'di ba? Yun yung parang tumutulak sa'yo na maging malinis araw-araw. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa Panginoon, pagsunod sa kanyang mga utos at paglilingkod sa iba ay tumatanggap tayo tumatanggap tayo nakalimutan ko, wait guys, sabi dito, sa pamamagitan ng pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa Panginoon, pagsunod sa kanyang mga utos at pagmamahal at paglilingkod sa iba ay tumatanggap tayo ng, okey, wait lang guys. Nag-off yung screen. Okay, sorry po guys for the interruption, Okay, ulit. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa Panginoon, pagsunod sa kanyang mga utos at pagmamahal at paglilingkod sa iba ay tumatanggap tayo at nagpapanatili ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanya na nagmamahal sa atin at naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa Kanyang sariling dugo. So, which is, ito po ay sa verse ng Apocalypse, chapter 1 verse 5. So, pwede niyo pong i-check ito guys. Okay? Magpatuloy po tayo. Ang mga tipan ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng mga sagradong ordinansa tulad ng bautismo. Ito yung bautismo kasi guys, ordinansa ito na sagrado. Kasi akala ng iba yung bautismo is just an ordinary act, no? Pero ano po ito guys, sagrado po ito. Patuloy po tayo. Ang mga ordinansang ito ay pinangangasiwaan ng otoridad ng pagkasiserdote sa pangalan ni Hesukristo. Sa pamamagitan ng ordinansa ng pagbibinyag, halimbawa, nakikipagtipan tayo na dalhin sa ating sarili ang pangalan ni Hesukristo. Laging alalahanin siya at sundin ang kanyang mga utos habang tinutupad or yun, yun lang pala. So, yung pagbibinyag, halimbawa daw guys na kapag nakikipagtipan tayo is dinadala natin yung kanyang pangalan, na pangalan ni Jesucristo. Laging alalahanin siya. So, yung part na pag-aalala sa kanya is yung pagsisimba araw-araw or sa pagsisimba during Sabbath day or Sunday, no? Anyway, sa ibang mga religious, iba rin yung pagsisimba nila, but that's the way, no? At sundin ang kanyang mga utos, which is yun yung bakit natin sinusunod yun dahil sa tipan yun natin sa Diyos. Okay. Alright. Habang tinutupad natin ang ating bahagi ng tipan, nangangako ang Diyos na patuloy na pakikisama ng Espiritu Santo, isang kapatawaran ng ating mga kasalanan at muling ipinanganak. Okay. So, ang point dito guys is, yung born again kasi na sinabi ni Jesucristo kay Nicodemus nung siya ay nabubuhay pa, tinuturo niya. Kasi nga, nung nagturo siya kay Nicodemus is, daming tanong ni Nicodemus at lalong-lalo na sa ma-born again ulit. Kasi sabi ni Jesucristo na kinakailangan si Nicodemus na mabinyagan or maipanganak ulit para at least malinis sa kanyang kasalanan. Hindi pala niya alam na yun yung pagbibinyag. Kasi ang sabi niya kay Jesucristo, paano ba? Kailangan ba na ilagay ulit yung tao sa sinupupunan ng tiyan ng nanay niya at ipanganak ulit? Diba? Hindi ganun yun. Okay guys, continue tayo. Sa pamamagitan ng mga sagradong ordinansa tulad ng binyag at konfirmasyon, natututunan natin ang tungkol at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Okay. So, yun din. Yun yung parang nagbibigay din sa atin ng
lakas hanggang sa makikipagtipan tayo sa Diyos. So, parang mafe-feel natin na lagi tayong may guidance araw-araw, hindi tayo nahihirapan, lalong-lalo na feel natin nandiyan siya. Itinuturo ni Jesucristo na dapat tayong mabinyagan sa pamamagitan ng paglubog para sa kapatawaran o kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang bautismo ay isang mahalagang ordinansa ng kaligtasan. So, walang sinumang maaaring makakapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi nabinyagan ng otoridad ng lingkod ng Panginoon. Si Jesucristo ang nagpakita ng halimbawa sa atin sa pamamagitan ng binyag. Okay guys, ang ang point nito guys is yung pagbibinyag is napaka-relevant yan para sa para sa kaligtasan or sa buhay ng tao habang nandito pa sa mundo. Kasi yan yung tipan na magbibigay sa atin ng lakas, okay, ng blessing araw-araw at hindi mahirap sisi basta mabinyagan ka ng may otoridad galing sa Kanya. Okay, yun yung kagandahan nun, hindi kita puwedeng ibalik pa ulit sa tubig para malinisan na yung kasalanan. Kaunting pagsisisi na lang or parang pagsisisi na lang na hindi na magdadaan sa pagbibinyag, madali ka ng malinis. Ayon yan sa banal na kasulatan. So, hindi ako nag-share guys na hindi ayon sa banal na kasulatan actually. Okay? And pagpatuloy po tayo. Okay. Ang pagbautismo sa pamamagitan ng paglubog ay simbolo ng kamatayan or libing at pagkabuhay na mag-uli ng tagapagligtas. So, ibig sabihin pag nilubog ka daw, pag inahon ka, parang iniwan mo na sa tubig mo, namatay na yung kasalanan mo, nahon ka na uli. Ikaw yung parang panibagong nabuhay na uli. Alright? Yun yung parang born again na type. Sa katulad na paraan, kinakatawan nito ang pagtatapos ng ating dating buhay ng kasalanan at isang pangako na mabubuhay na isang bagong buhay bilang isang alagad ni Kristo. Itinuturo ng tagapagligtas na ang bautismo ay muling pagsilang kapag nabinyagan tayo. Kapag nabinyagan tayo, sinisimulan natin ang proseso ng muling pagsilang at maging espiritual na mga anak na lalaki at babae ni Kristo. Okay. Yun yung nagandahan ko guys kasi nga pag nabinyagan ka para kang bagong tao, ikaw yung naipanganak na muli na walang kasalanan. So yun yung yun yung point ng pagbibinyag. At continues, dapat tayong mabinyagan upang maging miyembro ng Kanyang kaharian sa mundo. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling mga araw at sa paglaon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ang ordinansa na ito ay batas ng Diyos at dapat gampanan ng Kanyang otoridad at sa Kanyang pangalan. Ang isang obispo o pangulo ng misyon ay dapat mabigyan permiso sa lahat ng may hawak ng pagkasaserdote ng magsagawa ng binyag o kumpirmasyon. Actually, ang point nito guys, kasi ito yung paraan ng kinikilala kong relihiyon ngayon. Ang point dito kasi is yung tamang pagbibinyag is talagang meron talagang sapat na kapangyarihan or sapat na kapangyarihan galing sa Diyos. At ang gandahan ng pagbibinyag po kasi guys is malilinis ka na sa iyong mga kasalanan. So, hindi na mahirap sa iyo at ang assurance doon is lagi ka nang gagabayan ng Espiritu Santo. At yun yung pag-uusapan natin sa susunod na topic. So, if you have comments or if you have questions about this information, feel free to comment down on the description para ma-assist ko kayo regarding po sa mga impormasyong ito. Kasi nga, I know, importante itong impormasyon na ito at makakatulong ito sa pagpapagaan ng pasanin natin sa buhay. Lalong-lalo na yung mga kasalanan natin na dati napakahirap. Alright?
So, thank you very much, guys, for tuning and for staying with me. I know some of the words hindi ko po nabasa ng mabuti, but hopefully na ano po siya, naintindihan niyo po siya ng mabuti. At kasi ito po yung magbibigay sa atin ng sapat na kakayahan para at least maligtas, no? So, kasi naghahangad tayo ng kaligtasan. So, ito yung mga ordinansa, yung totoong mga alituntunin ni Jesucristo na tutulong po para sa atin makabalik po sa ating kaharian ng ating Ama. Alright? Or sa ating Diyos. Alright, thank you very much, guys. If you like this video, please leave a like on the video. And don't forget to share it to your friends or your families na gusto po niyo tulungan regarding po sa information na ito. At don't forget to subscribe to our channel. At sa susunod naman is isi-share po namin yung or isi-share ko po sa inyo regarding po sa napaka magandang regalo after ng pagbibinyag. Okay. Okay, thank you guys. Thank you very much and see you next time. Bye-bye.